Okay, tayo po lahat ay tumayo. Pumili kayo ng anim na babatiin. Sabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Sige mga kapatid, gumala kayo. Umalis kayo sa inyong kinatatayuan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay, ikaw ay anak ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anim lang ha, anim ha. Anim ha. Okay, so pray ng Diyos. Huwag muna tayong uupo. Okay, yan. Natin mo, ilang piraso lang tayo ngayon. At least, di ba? Okay, tayo muna tayo lahat, mga kapatid. Okay, let us come before the Lord in prayer. Tayo manalangin. Salamat po, Ama. Kami ay hindi asin na totoo, kundi asin ng sanlibutan. Panginoon, na hindi kami tunay na matutunaw, kundi ang tutunawin mo, O Diyos, ay ang bagyong ito, na si Tito Manaloto. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, salamat sa umagang ito na ibinako mo bawat isa upang ikaw ay aming papulihan. So yung papuling pasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Yes, Lord. So, sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Okay. So, purihin ng Diyos. Makakapuno tayo makaulit. Okay. So, yan. Yan. Alam niyo ba kung sino gumawa nitong logo na to? Sabi niyo kung sino? Si Wally. Yan. Ano si Wally? Yun pala. So anyway, okay. So umagang ito ay ang pag-uusapan natin is about integrity. Sabihin nga natin integrity. Yan. Ano ang ibig sabihin ng integrity? Integridad. Diba? So pag-aralan ko, ano ba ang meaning niya? Mga kapatid, yung halos gitna, in the middle, yung grit, it is a character na isang tao, yung pagiging persevere niya, yung pagiging totoo niya, harapin niya yung kanyang buhay. But anyway, so, integrity, ulitin natin na integrity. Yeah, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Yan, so integrity. Now, ang integrity mga kapatid, tignan natin, yan, ang tema ko nilagay is integrity of the heart. No? Yung integridad, yung pagiging totoo. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinag-uusapan dito. Sabi mo, ikaw ang pinag-uusapan. Okay. Di ba? Ito yung pagiging totoo. Di ba? Yung pagiging honest. Hello mga kapatid. Ano yung wala pa? Ang Bible po, nais kong sabihin sa inyo, na ang Bible, hindi labang puro papuntang langit. Nandiyo po ba kayo? May tao po ba dito? No? Pag tinuturo puro pang langit, kailangan makita tayong langit. Di ba? Kaso nakatungtong po tayo sa lupa. Nandito po tayo, marami pang pinapagawa sa atin sa Lord. So ang Bible, hindi po basta ito, puro pang langit lang. Mga kapatid, magsisya kayo ng kasalanan nyo, agad na kayo sa langit. Mga kapatid, ganito. Pero hindi po. Hanggang nandito tayo sa lupa, hindi pa dumarating si Lord, nasa lupa pa tayo. So yan, kailangan natin ng pamumuhay na may integridad. Amen mga kapatid, palakpakan natin si Lord. So okay, so integrity. Ulitin natin, integrity of the heart. Yung sa puso. Okay, so ano ba ibig sabihin? What does it mean? Diba? Where does integrity come from? Saan ba galing to? Ang sabi dyan, the word integrity, the word integrity comes from the Latin word integritas. Okay? Which means coolness, kabuuan, or totality. Yung nga yung kabuuan. Buo. Okay? The adjectival form of integrity is integer, which means, ibig sabihin, complete, perfect, intact, untouched. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, nung nilikha tayo ng Diyos, kumpleto ka na. Hello mga kapatid. Kumpleto ba kayo nilikha? Yes, kumpleto tayo. Ano mo kung bakit kumpleto ka? Parang ito. Sino may cellphone dito? Pero ng cellphone. Yan. Gusto ko yung mamahalin katulad nito. Kaya mura lang tayo. Okay. So, itong cellphone ito, nung binili mo, kumpleto na mga kapatid, wala ka nang itatagdag, gagamitin mo na lang. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? May tao po ba dito? Ang cellphone ito,
nung nabili mo, binili mo naman to eh, di ba? No, nung nabili mo, kumpleto na to. Hello, nandiyan po kayo? Kumpleto, bakit? Dadagdagan, kayo ba dinadagdagan na lang ng mga ibang mga application? Pero actually, kung pang tawag, pang message, pang ano lang, kumpleto na ito, gagamitin mo na lang. Nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, nung nilikha tayo ng Diyos, when God created us, kumpleto ka na. Itawag ko ba dito? Kumpleto ka. Kumpleto ka ang pagkatao mo. Kumpleto na ibig sabihin, gagamitin mo na lang saan? Of course, dadalhin ka tayo ayon sa larawan ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa larawan ng Diyos, sa ating larawan, sabi ng Panginoon, kaya kumpleto ka, kaya gagamitin mo na lang ang buhay mo sa Panginoon, hindi sa iba. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Di ba? Gagamitin mo rin lang, tinawag ka ng Panginoon, gamitin mo ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Gamitin mo ito, gamitin mo sa ating Panginoon. Magpagamit ka na kayo noon. Kasi, ang sabi dyan, integrity ay, no? Which means, kompleto ka na. Siyempre, tumatanda na pagbawas ng buhok. Pero, ganun pa man, yung pagkatao mo, kumpleto mo pa rin. Yung pagiging anak mo ng Diyos, kumpleto ka pa rin. Kaya mga kumpleto, hindi mga kumpleto. Kaya makikita natin. Ituloy natin. The word integrity is often used to describe a person, no, who lives by their values and principles. Sabi ko nga, nandito pa tayo sa lupa. So, isang Kristiyano, I'm talking about Christians sa atin. Hello, hindi po ba kayo mga kumpleto? No? Talking about Christians, yung kanilang buhay, no, which describe, dinidescribe nito. Ang isang tao, ang Christian person, who lives by their values and principles. May mga prinsipyo kang sinusunod. At higit sa lahat, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. At meron kang values, meron kang pinahalagahan. Hello mga kapatid? May pinahalagahan ka. Yan ang tinatawag. It can also be defined as a regular pattern of behavior that is consistent. Tuloy-tuloy. Consistent with the person's values. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Consistent eh. No? Maraming mga tao hindi consistent. Pero hindi ang katabi mo. Ikaw yun. Ano ba? O ako yata ang pinatatamaan. Hindi. Tinitira kita. Yung sabi niyan eh. No? Consistent yung pagiging, di ba? Mamaya makikita natin. Yung pagiging consistent bilang isang Kristiyano. Nakakita kayo ng release and train. Di ba? O yung dating lugar nila dati palang ano yun eh. No? Yung, ang tawag dyan? Oo. DNR, no? DNR. DNR tuloy DNR. Buti, hindi ako baka-live. Diba? So, tingnan nyo, kung magmula Manila hanggang dito, diretso ng Bicol, yung release na yun, diretso, consistent. Amen? Ang isang Kristiyano, tinawag ng Diyos, dapat maging consistent, diba? With the person, mayroon kang pinahalagahan. Lifestyle, sabi ni Pastor. Hello. Hindi po ba kayo? Okay, yan. Tuloy natin. Sabi ang awit 78, verse 7, chapter 78, verse 7 ito, sa New International Version, and David shepherded them with integrity of heart. With skillful hands, he led them. Hello. Ang sabi nga, si David, di ba? Naging shepherd siya. Ano yung shepherd? Siya ay shepherd with integrity of heart. Consistent siya. Although nagkamali siya nung una, but still, no? Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya sabi diyan, nung namahalan siya with integrity, with skillful hands, he led them. Itong Israel. No? Ang mga Israelita. Okay, now, tuloy natin. Now, with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Ano sabi sa wikang Pilipino? Kaya't siya, referring to David, kaya't siya ay nagpastol sa kanila, sa bansang Israel, ayon sa katapatan ng kanyang
puso. Hindi lang muso, puso. Amen, mga kapatid? Okay. At kanya pinatnubayan sila ng sanay na mga kamay. Okay, tuloy natin. Sabihin, nung si David, tinawag ng Diyos, siya ay may integridad sa kanyang puso. Totoo siya. Okay? At hindi lang yun, with his skillful hands, he led them. Sabi ng Tagalog, pinatnubaya sila ng sanay na mga kamay. Okay? Tuloy natin. Yan. Jeremiah. Sa church naman. Diba? Sa panahon natin at noon, at sa panahon natin noon. Ang sabi niya, sino may sabi niyan? And I will give you, sa King James Version, and I will give you, pastors. Saan daw? According to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sabi ko nga kanina, walang pahuta, hindi puro pang langit. Pinag-uusapan natin, akad kayo ng langit, akad kayo ng langit. O, tama naman yun. Pero nandito pa tayo sa lupa, kinakailangan, alam natin, ang value sa atin, o yung values as a Christian, yung Christian values. Hindi po kayo. Right? So, kaya nga sabi niya, maging sa church, kaya ano sabi ko sa Ephesians? And I will give gifts to men. To the church. I will give gifts. Evangelists. Ano pa? Pastors. Pastors teacher. No? Evangelist. Prophet. No? Yung prophet, nagbibigay ng direksyon. No? Kasi minsan, nag-iabang yung prophet. Yung iba nag-iabang ng prophet. Ikaw, magkakaasawa ka ng mahaba ang buhok. Magkakaasawa ka ng maganda. Salamat, maganda, hindi pangit. Magkakaasawa ka ng ganito. Diba? Okay naman yun. Kaya lang, ang talagang prophecy, nagbibigay ng encouragement. No? Bibigay ng encouragement. Nagbibigay. At meron din minsan pang-review. Okay. So, gano'n na hindi natin pag-uusapan yun. Sabi sa Ephesians, nagbigay siya ng gift sa church. Hello, mga kapatid. Kaya tandaan nyo, ang mga pastor na tinawag dito, hindi regalo sa inyo. Hindi lang ako yung pastor nyo. Hindi ako kumita pa rin. Hindi ba? Maraming tao, maraming member ng church naghahanap ng kanyang sariling pastor. Lord, hindi po ba kayo, mga kapatid? Di ba? Kaya sila pa-jumper. Palipat-lipat. Hindi nila nagustuhan. Lipat ako sa iba. Kala mo, pastor, ikaw lang ang pastor dyan. Meron pa ako ibang pastor dito. Tinamaan na naman. Kala mo, ikaw lang ha. Dito ako sa mas malaki. Tinamaan na naman. Tinamaan ka ng magaling. Hindi na. Kaya marami, palipat-lipat. Hindi ba? Pero kung sa akin naman, mas maganda ka mag-grow. Marami ba kasi, iba kasi, nagpapailag-ilag eh. No? Papailag-ilag. Di ba? So, pero mga kapatid, hindi tayo ako yung pastor, Pastor Gerard, naano natin, o mayroon pa. Naniniwala ko may mga i-raise up dito ang Diyos na pangapastor. At pastor na babae. Di ba? At mga evangelist. Hindi hibang lihis. Evangelist, sila yung humahayok. No? Yung mga alam niyo ba evangelist? Yung evangelist, yung kapag may namit sinishare ka agad na, alam bang mahal ka ng Diyos? Alam mo, hindi naman kailangan lagi yung Biblia ang hawak mo. Ito sinasabi ng Biblia, hindi. Yun lang patotoo mo. Yung sinasabi mo ayon sa Word of God. Maganda na ganun mga evangelist. May mga prophets, evangelists, teachers, pastors. Ano yung sa church pastor? Di ba? Okay. Yun ang babysitter. Now, sabi yan, I will give you. Sino magbibigay? Ang Diyos. Ang tao, si Lord. Nandiyan po ba kayo? Di ba? Hindi yung mamimili ka. Yun yung tatay ng church. Sino dito ang tatay nagagalit pagka nagkakamali anak niya?
Pinapagalitan nyo ba? Oo, hindi lang anak, kakamali ka. Oo, yan siya, tuloy mo, pagkakamali mo. Di ba? Kayo nagmamadali, nagkakamali. Wala akong gustong katamaan. Tinitira talaga kita. So, di ba? Sabi ka na eh. Yan? So, kaya nga pag tinatamaan ka, patama ka. Kaya sabi mo, may tama ako. Yan. Sabi na, so lahat tayo may tama. Kahit ako. Sabi na, galing sa puso ng Diyos, no? According to mine heart, sabi ni Lord, which shall feed you with knowledge and understanding. Yun po. Ngayon, kung ito nga minsan matindi, simple-simple lang. Kung lagi kang wala, maliban ako siyempre, medyo talagang mali, di ba? So, puro kong madadagdagan ng knowledge. Okay? So anyway, sabi yan, shall feed you with knowledge and understanding. But pastors according to mine heart, who will feed you, shall feed you with knowledge and understanding. Hindi mo pwede sabihin ako ay graduate ako ng mataas na paaralan. Eh yung aking high school lang yun. Pero alam mo ba sa Laguna, mayroon to mataas na paaralan. Ang taas talaga. Oo, high school. Okay? O kaya ito graduate school. No? Galing ka sa di ba? So pero, yung pastor mo isang ordinaryong pastor lang. Nag-aaral lang sa Bible school. O seminaryo, o hindi pa nakatungtong. Ikipid sa akin yan. Ano sa akin yan? Di ba? Hindi po. Kasi ang Diyos nagbigay. Amen? Ang Diyos ang nagbigay. Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pastor mo. Hindi ito self-serving. Sabi ng Bible. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Nakikinig kayo. Iba kasi pili ng mga pastor kaya kung saan napupunta. Yung gasa yun napuntahan nila kulto. Meron kong kaibigan, di mo sabihin mo sino, kilalang singer. Dating kasama namin sa Grace Institute. Kanina, nag-message na rin ako doon kay Pastor Tony Rodeo kasi tumutulig sa niya. Hindi nga, sabi ko, nag-message na ako ng may claim message. Diba? Dating kasama, naging kulto na. Ang Bible daw, hindi para sa atin, ng mga Gentiles. Sa mga Hudyo lang yun. Saan mo nakakita yung sabihin mo? Diba? Saan? Head knowledge. Diba? Ang Bible daw, hindi para sa atin. Ano pang gagawa natin dito? Kundi para sa atin, diba? Titipong-tipong pa tayo. Yun ang sabi niya. Singer yun. Napakagaling sa mga kumantang singer. No? Anyway, ipopost ko nga pala sa sa TikTok. At saka sa, anyway, okay. So, ano ba sabi dyan? Tayo na. Ano nangyari? Kala ko, ako na nalobat eh. Ang sarap ng ano pa mo, nasa kainitan ako! Adlib. Hindi. Yeah. Okay. So, ito na. Pastors according to mine heart, galing sa puso ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng mamili ng pastor mo. Baka mga hindi galing sa puso ng Diyos yun. Inililigaw ka lang. Hindi ito self-serving. Mga kapatid, dalawa yung pastor nyo. Di ba? Kasi bakit galing sa... Yung iba kasi namimili. Kaya sabi ng... Sa Bible yun, sa New Testament, yung iba naghahanap ng teacher o guro na magtuturo sa kanila, yung gusto nilang marinig lang. Pag hindi nila gusto yung marinig, lilipat sila sa iba. Naghahanap sila ng sarili na ng teacher, o guro, o pastor, o magtuturo sa kanila. Hello, andiyan po ba kayo? Yeah? Okay na ba? So, makita natin. With knowledge. Mahal mo naman yung pastor namin eh. Mahal mo naman yun. Yeah? Iba ko yung wisdom na galing sa Lord.
Diba? And, dalawa yan eh. Knowledge, tsaka understanding. Para maintindihan natin. Okay. Mukhang okay na. Yun. So, dating Biblia. Okay, sabi dyan. At, bibigyan ko kayo. Kasama ba kayo dun sa kayo? O hindi, sa ibang church na. Hindi, kayo. Kasama tayo dyan. Sabi yan, at alam mo, meron ako naging pastor, naging kulto. O, ito na lang ako humiwalay. Dati okay siya. Okay. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. Wow. Na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Yan ang sabi ng Bible. Okay, tutuloy natin. What is the true meaning of integrity? Ano yung tunay na meaning na integrity? Tingnan natin dito. Kung okay sa mga talagang, ano yan, pinagpuyatan ko yan. Talagang tulong, pause at dumugong yan. Anyway, okay, tuloy natin. Integrity, ang sabi dyan, is the quality of being honest. Ano yung honest sa Tagalog? Tapat. Sabi mo sa katabi mo, tapat ka? Ba? Ano? It's the quality of being honest and showing a consistent, binanggit ko kanina, consistent and uncompromising. Hindi yung nakikikompromiso ka. Diba? Sa church, okay na okay ka. Nasabi nung kaibigan mo, pag pinunta mo, tignan mo naman, inom na muna tayo. Sige. Hindi ba yung sumuka? Huwag lang susuko. Parang gano'n eh. Susuka pero hindi susuko. Yung mga gano'n eh. Kasi nag-compromise eh. Nasa church, maayos. Pero pag nasa labas na, kasama na yung kaibigan. Halika pa rin, listen naman ito. Naman tayo. Kaya sabi, susuka. Pero hindi susuko. Ang ganun eh. Okay, so ito natin. Nasabi yan, uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values. May prinsipyo ka sa buhay. In ethics, integrity is regarded as the honesty and truthfulness ng katotohanan or endlessness of one's action. Nakikita yan sa iyong pagkilos, di ba? Hindi yung may mga tao na ang tagal mo nang kasama, nung nalaman niya, binigyan ka pala. Sabi ko siya, ako rin, ikaw 3 taon na tayo magkasama, ngayon ko nalaman. So, hindi halata. Maraming Kristiyano, hindi halata ang pagka-Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ha? Okay, tuloy. Ito, living in integrity. Yung pamumuhay na merong integridad as a Christian. Okay, yan natin. Yan. Having integrity means that you live in accordance to your deepest values. Malalim ang pinagkukunan mo. Di ba? Ang sabi ka, yung values mo, you're honest with everyone. Honest ka raw kanino? You are honest with everyone. Sa asawa mo, sa anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa ka-church mo, at sa kanino mang tao. Honest ka. Consistent ka. Ha? Hey, integrity is a highly valued trait. When you live with integrity, you are more likely to attract other people. Wow! Di ba? Hindi ka pa nagsasalita na attract na sila sa'yo. Hindi yung dumating ka pa lang lumayo mo na sila. Hindi po ba kayo mga kapatid? May tao pa rito? Okay. So nga pala mga kapatid, mabuti na lang hindi kayo naging asin sa araw na ito. Iba kasi pinagahanda, andyan ay ulan. Hindi ako po pwede. Okay. Ayan. You are more likely to attract others. Di ba? You can attract people. Hindi mo pa nagsasalita, kahit, di ba? You can
Accepted ka nila? Kasi bakit? Totoo ka eh. Nagsasabi ka ng totoo. Hello. Ha? Luke 16:10. Ano sabi dyan? Whoever is faithful with very little, yung mga maliit na bagay, di ba? Will also be faithful with much. And whoever is dishonest with very little, will also be dishonest with much. Sino dito na nanalangin? Lord, bigyan mo kami ng bahay sa bahan. Nananalangin mo ba kayo ng gano'n dito? Lord, bigyan mo kami ng church. Lord, paramihin mo kami. Ang tanong, faithful ka ba sa pag-share ng salita ng Diyos? Uy, yung bang kaibigan mo, sinisharean mo ba? May tao pa ko ba rito? Parang tahimik yata. Di ba? Nag-pray tayo, Lord, bigyan mo kami ng malaking church. Bigyan mo kami. Ang tanong, nalilinis ba natin ang church? Meron ba tayong time na kapag nakakita tayo ng balat ng candy, pinupulot natin, ibubulsa natin o lalagyan natin doon sa basura? Hindi po ba kayo mga kapatid? Sino dito gumagamit ng CR? Nasubukan nyo na bang minsan maglinis ng CR dito sa atin? Hello. Paano bibigyan ng church sa malaking church? Maliit na ba? Hindi pa mapagkatiwalaan. Sabi mo, pinatatamaan yata ako. Hindi kita pinatatamaan. Tinitira talaga kita. Amen. Hindi na nga ako ihisa. Hindi, sigulang pipiliin ko lahat. Ihi ko. Hindi na ako ihisa pag-uwi ko na lang. Di bali 3 oras na lang magsasalita. Bato sa bato ang aabutin. Huwag lang makapaglinis. Pipiliin niya. Hello. Hindi po ba kayo mga kapatid? Pagkainan. Pagkatapos ng kumain, alis ka na? Sabi ko, hindi ikaw yun. Sa kabila yun, sa kabila. Diba? Minsan kayo na Lord, bigyan mo kami ng bahay. Kami nagpipray ng bahay, hindi pa magawa-gawa yung bahay eh. O, hanggang tapos na, darating yung sila. Pag dumating sila, pamamaan na lang namin yun. Kung sino may gusto. No? Pray tayo ng pray na, Lord, bigyan mo ng bahay. Na hindi mo ka malinis yung bahay mo. Maraming bagay eh. Maraming bagay. Whoever is faithful with very little will also be faithful with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Hello. May tao pa ko ba rito? Hindi naman kayo galit. So nakikita natin, may maliit na bagay na pinagkatiwala sa atin, pagyamanin natin. Hello? Diba? Alam mo ba na kahit ukay-ukay ang suot mo, pag maayos kang magdala, hindi natang-ukay-ukay. Ganito sapatos na to. Pinagmalaki ko kay Brother Andy, alam mo bakit magkano to? Imported to. 1,000 to. Hindi, 400 lang. Sino gusto? O, bili kayo. Ano ba din? Yung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay. Di ba? Lord, paatinin mo ko sa linggo. Hindi! Ikaw magdidesisyon nun eh. Diba? Patuloy na natin. Mukhang na ulo ng matagal naman ni Bishop Jerry. Okay? So, living with an integrity of heart means being honest. Kanina po, ulit dyan, honest, sapat. Keeping your word. Yun! Kung ano yung sinabi mo, pangatawanan mo. Walk your talk. Oo. Hindi pa kayo ako din. Kung yung sinabi mo, lalo na sunod, mamaya makikita natin, di ba? Lalo sunod, yan, sabi niya, with an integrity, living with an integrity of heart means living honest, being honest, keeping your word, and practicing morality in both your thoughts and actions. Kung ano yung nasa isip mo, pati action mo, ganun.
Di ba? It also means admitting mistakes. Tinatanggap mo yung pagkakamali mo. Hindi, sa kabila lang yun. Hindi ako yun. Di ba? Admitting mistakes and doing what's necessary to make them right. Yung mali mo, ayusin mo. Nandiyan po ba? May tao po ba dito? Di ba? Hindi yung mali mo, hayaan mo mali ng mali. May tao pa. Sikuhin mo yung katabi mo, baka tulog na. Ha? So, makikita natin yan eh. It also means admitting mistakes. Hindi naman ako eh. So, okay. Ito, what is Christian's definition of integrity? What is, yung Kristiyano, di ba? Kasama ba kayo doon? Oo, tinanggap natin sa Lord eh. Sabi yan, ito, tinan mo. Christian integrity speaks to our consistency, paulit-ulit consistent, of moral character and godly standards. Maka-Diyos na standard. Dapat meron kang standard. Hello. Diba? As a Christian. Diba? Meron ka rin boundaries. May boundaries ka. Pag sinabing boundaries, meron kang pinapahalagahan. At ang sabi dyan, meron kang standard. Diba? Ano yung standard? Pag sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, ipakita mong anak ka ng Diyos. Consistent. Pag sinabi mo ako'y nagdi-devotion, nagbabasa ng Biblia, ipakita mo sa Diyos na talaga nagbabasa ka ng Biblia. Kung ikaw nananalangin, ipakita mo na ikaw nananalangin. Amen? May taong pa rito. Kaya sabi dyan, may godly standards. Hindi electric fan. It means to live consistently ulit. Ito naman blameless and upright in regards to our motives. Yung motibo mo. Godly integrity speaks to God's inward conviction in our heart. Yung galing sa puso talaga. That leads us to do the right thing. This applies when people are around us or not. Hello. Kahit na walang tao, consistent ka, anak ka pa rin ng Diyos. Pag lumabas ka ng bahay, anak ka ng Diyos. Dapat alam mo ang standard mo. Alam mo ang kinatatuyuan mo sa Lord. Amen, mga kuday? Hindi yung mag-iba na kasama mo, yung mga barkada mo, mga kaibigan mo, hindi sila Kristiyano, hindi ka na rin Kristiyano. Hindi na rin hatang Kristiyano ka. Hello, makikinig mo ba kayo? Hallelujah. Mukha ako yata ang pinatamaan. Ang sabi yan? This applies when people are around us or not. Paano kung ang kasama mo na mga kaibigan mo? Sabi nga kanina. Di ba? Kung saan kasama mo lagi mainginom, dating time mainginom ko na rin. Yun ang kasama mo eh. Kapag ang kasama mo ay puro negative ang sinasabi, asahan mo, huwag kang mag-alala, negative na rin lahat ng lalabas sa bibig mo. Pag ang kasama mo, mahinang Kristiyano, asahan mo, mahina ka na rin Kristiyano, madadala ka na rin. Pag ang kasama mo, hindi Kristiyano, hindi ka na rin Kristiyano, pagdating sa church mo, hallelujah, hallelujah. Pero paglabas, pag iba na ang kasama, lalo pag hindi man, we are surrounded by people. Amen, mga kapatid? So we are surrounded by people, na mga tao, na iba't iba. Pero kailangan kakaiba ka. Sabi nga, peculiar people. A royal priesthood. Pag sinabing peculiar, kakaiba kang species. Naiiba ka sa kanila. Hello, ano po ba kayo mga bed? Diba? Kapag nakasama mandaraya, darating yung time mandaraya ka na rin.
Kapag ang kasama, alam mo integrity, no? Nagbayad ka simbahan, tapos binigyan ka ng suko ng sobra. Kasalanan nyo na. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah pa. Kung yung integrity of the word, ibalik mo yung sobra mo. Yun ang integrity. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Hello. Hindi yung kapag ka nasa church ka mukhang Kristiyano, pag nasa labas mukhang demonyo. Pag iba na ang kasama, pero pag kasama ang Kristiyano, kala isang hiyang-hiya pa nga, hindi makapagsalita. Pero pag kasama mga barkada, talk of the town. Kumbaga, siya yung talagang parang life of the party. Siya pa yung pinakamalakas ang boses. Hindi kayo yun. Sila yun. Hello? This applies when people are around us or not. Kung ano yung nasa secret place ka, ganun din sa public. Makikita natin. Dito. Yan. Christian integrity is the practice is the practice of living in a way that is consistent with one's faith in God and believe that God's way are best. Walang ibang best kundi the best way is God's best. Amen, mga kapatid? It is a way of life. It is a way of life. Buhay mo na yun. Nalanalay tayo na sa dugo mo. Hello, yun po ba kayo mga kapatid? Ang pagiging Kristiyano, DNA tayo ng Diyos. Meron tayong DNA ng Panginoon. Okay? So, yan. The way of life that is characterized by honesty, ulit-ulit, dependability, and a commitment to doing the right thing, even when no one is watching. O parang ganun din. Di ba? Pag wala nakakakita, pag nasa secret place pa, di ba? May nakakita mo o hindi, anak ka pa rin ng Diyos. Alam mo yung standing mo kay Lord. Hindi ka madala ng basta-basta. Okay, tuloy natin. Teacher, sabi sa Matthew 22:16, ay isa sa mga ating mga model. Sabi ng mga lalaki, teacher, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Sabi sa wikang Pilipino, wikang Tagalog, Guro, nalalaman namin ikaw ay totoo. Ay, sorry. Nalalaman namin ikaw ay totoo at itinuturo mo may katotohanan ang daan ng Diyos. Si Christ, ang ating Panginoon sa Kristo, pag nagturo sa konsistensya, pagka mali. Nandiyo po ba kayo mga kapatid? Pag tama. Pag itim. Pag puti. Pag mali kay Christ. Hanggang minsan yung templo, pinagsusugalan, binabentahan ng araw, tinabi niya, consistent siya. He rebukes people, but he loves people also. And most of the time, he loves people, and he loves you. Mahal tayo ng Diyos. Alam niyo, ito rin na pagmamahal, sinasabi mo ang totoong mali ng mali niya. Hello. Diyan po ba kayo mga kapatid? Iba pag sinasabihan ng mali, sino ka ba? Pero let me tell you something, people God. Maliban na lang kapag may time din kasi na nasa timing. No? Kasi kung hindi naman humingi sa'yo ng tulong, huwag ka naman bigyan ng o kaya bigyan na nagpapa-counsel sa'yo, huwag ka naman counsel. But anyway, pag nakita mo, Brad, mayroon akong napunahan. Ganun lang. Hindi, ikaw, ba't ganun ka? Hindi po ganun. Yun bang may respeto pa rin. So, ang nagsasabi ng mali, dapat tanggapin natin. Pag mali tayo. Okay? Sabi, bakit si Christ? At itinuturo mong katotohanan ng daan ng Diyos. The Bible will tell us, pagka ang Biblia, sinasabi ng Biblia, yun, hindi pwede magbago. Kaya nasa kaharian tayo ng Diyos, the kingdom of God. Pag sinabi ng kingdom of theocracy, hindi pwedeng baguhin. Yung utos ng hari, hindi pwedeng baliin. Tayo nasa democracy.
Pag nasa democracy kasi parang ang tao ang mamimili. Sila gagawa ng batas. Pero sa Diyos, it's a theocracy. Sa church, ito theocracy, hindi ikaw ang gagawa ng batas. Anyway, sabi dyan, si Jesus nagtuturo ng daan ng Diyos ng katotohanan. Yung totoo. Mga kapatid, walang bulahan pagdating sa karin ng Diyos. Nandiyan pa kayo mga ulit? Hindi tayo nagbubulahan dito. Hindi pwede. Kasi kung nagbubulahan lang tayo, paano lang tayo katulad ng iba? Okay. Hindi ka nangingimi kanino man. Alam mo mga kapatid, si Christ hindi nangingimi kanino man. May mga pastors, kung mas malaki magbigay, alam mo, mayroong ganito, may congregational form of government, may mga church na gano'n. Ano susunod congregation? Yung mga membro. Pastor, ako yata ang malaki magbigay sa church, kaya teka, kailangan sundin mo, ito lang ang ipipreach mo. Nakikinig, yung mga taga-purgatory, narakinig nyo, ibig sabihin, yung nasa likod. Diba? Hindi ko na malaki ka magbigay, doon duminahan mo na, yung pastor. Nandiyan po ako kayo mga ulit. Hindi ko marami ka nagbibigay sa pastor, okay din yun. Kaya lang, you should remember na hindi ikaw ang pumili sa pastor, ang Diyos ang naglagay ng pastor. Kaya hindi pwedeng pangunahan. Kaya si Jesus hindi nangingimi sa kanino mga tao. Pag mali. Hello. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Kaya ba? Kaya ba? Natatanggap ka ba? Kasi kapag ka ang pastor nababayaran, hindi pastor yun. Impostor. Okay lang nililibre yung pastor, pero dapat pastor naglilibre din. Sino gusto ito nalibre ko? Amen. Kita nyo? Isang taon. Di ba? Isa totoo lang. Diba? Hindi ka nangingimi. Hindi ko mo, kasi may mga, sa church kasi, may mga talagang, may mga pero hindi dito yun. Sa iba yun. Yeah. Hindi nangingimi. Hindi yung komo, nagbibigay ng malaki ikaw na magbibigay ng, pastor, ito dapat i-preach mo kung nasindero ka naman, tatamaan ka rin sa akin. Kung may bisyo ka, tatamaan ka rin. Kung mali ginagawa mo, tatamaan ka pa rin. Kasi wala word of God salita ng Diyos. Di ba? Maraming tao ay magpatama. Kaya marami silang tama. Ang gusto nila sila yung tama. Okay? So, hindi na nangyayari si Christ Hindi ka nangyayari kanino man. So, pagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Di ba? Pag mamahalin ko lang yung malaki magbigay. Yung maliit magbigay, huwag ka muna. Maliit ka magbigay. Di ba? Yung iba, yung walang maibigay. Wala akong maibigay. Diyan ka lang si Satan. Wala akong maibigay. Hindi po. God is no respecter of persons. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Sabi mo sa katabi mo, salamat, hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Kaya hindi rin ako nagtatangi ng tao. Kayo rin hindi dapat nagtatangi ng tao. Hello, mga kapatid. Di ba? Wala kang pinapaburang anak na parang itong anak na to, mabait ito Ito subail. Dito ako sa mabait. Yeah. Hindi po kailangan pantay-pantay. Yeah. Kaya pa? Hindi yung kung mabait yung anak mo to. Itong isa naman medyo parang weirdo ang dating. Mas mahal ko to. Diba? Kaya mas maganda magdagdag po kayo ng maraming anak.
Para maipakita mo, wala ka. Ito, lalo pag nag-iisa ang anak, ay, naku, todo pa sa lahat yan. Pag nag-iisa ang anak, ako nag-iisa akong anak, wala akong kapatid. Salamat, binigyan ako ng mga kapatid. Wala ka ng mga kapatid, nag-iisa akong anak. Pero ang nanay ko, matindi. Ang tatay ko ganun din, alam ko, nagagalit. Ang tatay ko, hindi yun na magalit siya, pero pag nagalit siya, naku talaga, maniwala ka. Pag tinawag yung dong, okay lang, dong eh. Pero pag tinawag niya akong Geraldo, nanginginig na ako sa takot. Galit na yun. Di ba? So, lalo kayo mga nag-iisang anak. Ulang ano dito Walang patamaan tinitiro ko kayo. Minsan, ni-spoil natin eh. Ano kung ito, spoil dito eh. Spoil. Ano ba spoil sa Tagalog? Bulok ito, bulok. Iba, binubulok. Masunod lang ang gusto nila. Hello. Lipat na tayo. Saan tayo mapunta? Remember, number 1, a person of integrity is the same person in public, private, or public. Amen? Amen. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Kahit nasa private ka, Kristiyano ka, ikaw pa rin yun. At kahit nasa public ka, alam nilang Kristiyano ka pa rin. Hello mga kapatid, di ba? Yung mga kapatid, ano yung ka? Bakit ganun? Di ba? Si Francis wala ng trabaho. Salamat sa Panginoon. Naalala ko lang ngayon, buti naman. Sabi rin ng mga kasama niya, bakit tuwa ka po? Wala kang trabaho. Sila mga sabi, paano binubuksan mo kanya estudyante? Yung cellphone niya, binalipad hanggang ganyan. Lalo hindi makakabili ng cellphone to. Pairan ko sa yung cellphone ko isa. Okay, bibigay ko na lang. Bayaran mo. Hindi ko ayun no? Diba? Kahit nasa public ka or private, ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Alam mo ang pinagkakatayon mo. Amen. Hello. Hindi po ba kayo mga kapatid? Kahit sino kaharap mo, public or private, Kristiyano ka pa rin. Good. Di ba? Nandiyo pa ko ba kayo mga kapatid? Mahal niyo pa ba ako? O tatapusin ko na to. Uy, tumatango, mahal din kita, iha. Mahal ka namin ni Pastora, ikaw din, ba't din yung tingin sa akin? Okay. So, a person of integrity is the same person kahit nasa private or public. Kahit nasa private school ka, sa public school, di ba? Kristiyano ka pa rin. Next, ako pala may hawak. They apologize first. Mga babae mo kung dahil mag-apologize niya. Baka yung mga babae mo ko, ang galing mag-apologize niya, sila yung na mag-apologize Generally speaking, huwag ko kayo magagalit mga babae Mga babae huwag kayo magagalit. At kung magalit na kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kayo yung mga minsan, generally speaking, hinihintay nyo asawa ni lalaki mag-apologize. Kahit kayo may pagkakamali. Natatawa si Mare. Kaya ba? Sabi nga, ganito, di ba? If they have done something wrong, may nagawa sila, they will come to you and apologize. Even if, kahit na hindi ikaw yung gumawa, you have to apologize. Sumili ka ng sorry. Kanina umaga mga kapatid, nung mapunta ako dito 2005, konting kwento lang. Talagang dapat nasa organization ako, nag-resign ako. Kasi bakit? May gumawa sa akin ng hindi maganda, kumpare ko pa. Siniraan ako doon sa national superintendent namin. At ang sabi, papalitan ko siya sa kanyang paging national superintendent o national chairman ng national. At nung nag-meeting na kami, dahil nasa board ako naging superintendent ng conference. Sabi niya, ito, may nag-message sa akin. Mayroon daw gustong palitan ako.
meeting ng national, buong Mindanao, buong Pilipinas. Ako yun nandun sa malapit. Kaibigan ko yun, friend ko yun. Close kami. Sabi ko, sino naman po, pastor? Yung nag-message siya na gusto ko yung palitan. Biglang namula. Nung mamula, ang sabi sa akin, tinatanong mo pa, ikaw yun. So dumaan ng ilang taon, pupunta ilang hindi niya ako pinapansin. Ang gusto ko, decide ko na, hindi ako gumawa nun. Kundi siniraan ako nung kumpare kong kasama ko sa Ngayon, minsan ganun Pag may politika, sabi ko, hindi ko po ginawa yun. This morning, matagal na, gusto ko siyang makausap. Ayoko kasi magkaroon ng hadlang. Minsan nagpunta pa nga ako doon nakita niya ako. Ando si pastor, yung isang pastor na kaibigan ko. Pagpasok ng pinto, sabi sa akin, ano ginagawa niyo dito? Could you imagine? Ganunin ka. Ay, nagpunta ako dito para kasi meron si pastor ganyan. This morning lang, makatagal ko na, nakuha ko yung telephone number, hinihingi ko doon sa isang pastor sa Laguna. Binigay sa akin, tinawagan ko. Sabi ko, pastor, pasensya na po. Sorry kung nasaktan ko damdamin niyo. Wala na yun. Okay na. To cut the story short, okay na po ka. Ako na mismo nagpakumbaba. Bakit? Mahirap yung ganun. For how many years? Wala naman yun, hindi ko nadala-dala yun. Kaya lang kanina, mas clear na ang lahat. Ako na mismo. Sorry, ako naging ng sorry. Kahit hindi ako yung gumawa. Pero isa mga kapatid, kahit hindi ikaw, just say sorry. Diba? Minsan mahirap sa inyo yung sorry. Diba? Pero pag nagawa mo yun, napaka saya at napakagaan sa kalooban na ikaw ay humingi ng sorry. Kaya sa mga babae, huwag na hintayin pa. Hindi, ba't ako mag-sorry? Dapat siya. Sabihin natin. Pangatlo, they value other people's time. Ayaw natin sa magdanakaw, may mga kapatid? Sino gusto sa mga magdanakaw? Pananakaw ko yung mga gamit mo. Ayaw natin, di ba? Pero minsan, ninanakaw natin yung oras ng iba. Hello, mga kapatid. Di ba? Ano oras ang service natin? Ano oras ang prayer natin? Ano oras kaya yung service natin? O kaya may kausap ka? Di ba siya maghintay? Lalo yung pagka merong nanliligaw sa'yo. Di baling abutin ka ng dilubyo. Di ba? O kaya may kausap ka? Naghihintay. Mga kapatid, hindi po Christian values yun. Di ba? Dapat mas maaga ka pa. Doon kapag may kausap ka. Hello, hindi po kayo mga kapatid? Yan. They value other people's time. They value their own time, so they also value the time of other people. Binavalue mo yung oras mo, di ba? Minsan nga, yung oras mo talagang binabudget mo Pero, how about budgeting others people's time naman? Di ba? Okay. They are always honest. Laging tapat. Meron isang kwento, basahin natin. Alam niyo yung kwento ni Ananias at Sapphira? Alam niyo ba yun? But there was a man named Ananias who with his wife, si Ananias at saka sino? Si Sapphira. Sabi, sold some property that belong to them. Nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Okay, anong ginawa? But with his wife's agreement, nag-usap yung mag-asawa, nagkaroon ng connivance, they kept part of the money for himself and turned the rest over to the apostles. Sabi, may binentahan sila, hello, pagkatapos, the rest, itinago nila,
Yung iba, ibinigay sa mga apostles kasi may usapan ng mga apostles noon. Now, ito naman, bilisan na natin. Now, Peter said to him, Ananias, why did you let Satan take control of you and make you lie to the Holy Spirit by taking part of the money you received for the property? Bakit natukso ka ni Satanas? Ngayon, hindi, tinago mo yung iba. Ano sabi niya namin? Before you sold the property, ito tandaan nyo, before you sold the property, it belonged to you. Ngayon, binenta mo yung property, nasa sa iyo. And after you sold it, the money was yours. Nung binenta mo yung property mo, nasa iyo pa rin yung pinagbentahan mo. Hello mga kapatid? Dapat maging clear sa atin to. Hindi ibig sabihin na kinukuha ng mga apostol yung pinagbentahan nila. Di ba? Pero sabi niya, why don't you decide to such a thing? You have not lied to the two people, you have lied to God. Sabi, nasa iyo pa naman yun eh. Ikaw pa rin na magde-decide. Hello? Kaya dito, yung tithes and offering, hindi po kami magde-decide. Kayo magde-decide at kung mag-declare kayo, itong tithes ko, kailangan sundin mo. Hindi po ba kayo mga kapatid? Nasa iyo ang desisyon. Wala po sa church, wala sa amin, wala sa akin. Wala sa treasurer natin. No? Kapag dineclare mo. Kaya sabi dyan, nasa iyo pa rin ang desisyon. Ang discretion nasa iyo pa rin. Pero sabi, nagsinungaling ka sa Diyos. Yeah? Now, as soon as Ananias heard this, he fell down dead. And all who heard about it were terrified. The young man came in and wrapped his body, carried him out and buried him in the living. About 3 hours later, his wife, after 3 hours, ang sabi, not knowing what had happened, hindi niya alam nangyari, napatay niya asawa niya, came in. Peter asked her, tell me, was this the full amount you and your husband received for your property? Ito mo yung kabuuan. Okay. Di ba binigyan ng wisdom si Peter, hindi ka agad na nilibnog na, bakit kinuha mo? Ano sabi dito? Ano sabi ni Sapphira? Yes! She answered, the full amount. Buo yun. So Peter said to her, why did you and your husband decide to put the Lord's Spirit to the test? The men who buried your husband are at the door right now, and they will carry you out too. Lalabas ka rin. At once, she fell down at his feet and died. The young men came and saw that she was dead. So they carried her out and buried her beside her husband. Ngayon ang tanong, bakit? Ang tanong, bakit sinulat pa? Hindi naman, wala na tayong pakialam doon. Nandiyan pa yung mga kapatid. Ba't may sinulat pa yun dito? Bakit po sinulat yung mga ginawa ng mga apostol mo na mayroong ganito nangyari? Sabi ni Peter, hindi na hawak mo yung pera, at yung pera niya hawak mo pa rin yung pinagbentahan. Ikaw pa rin na mag-decide sa gusto mo. Hello mga kapatid. No, alam mo kung bakit? Bakit sinulat ito? May biblical verse ba? Yes, meron. Sabi sa magandang balita, 15:4 ng Roma, hanggang 6. No, 4 na lang. Ano mang nasa kasulatan? The whole Bible. Ano mang nasa kasulatan noong panguna ay nasusulat para saan? Sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis, pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang Diyos po hindi na pumapatay. Salamat sa Diyos, ang Kristiyano hindi niya pinapatay. Kaya lang, minsan may consequence pag nangako ka, dapat tuparin mo. Tuloy natin. Okay. Ano sabi sa English version? Ito. Ano mang kasulatan noong panguna, noong pa. Nasulat sa ikatututo natin, sabi sa 15:4 ng Tagalog, tama, di ba? Tagalog, English. Everything written in the scriptures, yung Bible, was written. Saan ginagamit yung was? Past tense. Naisulat na. To teach us. Para tayo turuan. Hello mga kapatid. Sabihin sa kapatid mo, para pala turuan ka. Yan, di ba? Para turuan ka. Tayo, pati kami natuturuan. Sabi dyan, in order that we might have hope through the patience and encouragement which the Scripture gave us. So, kaya naisulat siya, ano may pakialam natin doon? Bakit sinulat pa yun?
Hindi pala, kaya nasulat yung mga nandyan, yung mga nakasulat dyan, para sa atin. Sabi sa Deuteronomy 9, ano ba? Deuteronomy 9:9 ba yun? Ano, nagkakamali. But anyway, no? Nasabi na, ang lahat ng kasulat na isinulat para sa atin. At yung mga lihim ay para sa Diyos na lang. Kaya sabi dyan, bakit naisulat yun? For our own good. Para hindi na natin parisan. Hello. Sabi sa katigang, para huwag mo nang parisan yun. Huwag mo lang parisan. Diba? Huwag mo nang parisan. Kasi sinulat eh. Huwag nang parisan. Para matuto na tayo. Okay, tutuloy natin. Okay? Matthew 5, marinig ninyong muli. Sabi na, marinig ninyong muli sinabi nila noong unang panahon, huwag kang manumpa ng walang katotohanan, kundi tutuparin mo ang mga sinumpaan mo sa Panginoon. Hello. Ang Diyos hindi na pagbibiro. Nung in-accept mo yung responsibility mo as a child of God, or ikaw ay isang manggagawa sa church, or ikaw ay leader ng church, di ba? Ang sabi doon, narinig mo na eh. Tuparin mo ang mga sinumpa mo sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kang mangako ng anuman. Ngunit sa ngalan ng langit sapagkat ito ay trono ng Diyos. O may mga taong sumusumpa, mamatay man ikaw. O mamatay man ako. Di ba? O langit ang, di ba? Ang Diyos ang nakakaalam. Mga kapatid, yun po ay maling ano. Ang sabi niyan, sa ngalan po ito ay trono ng Diyos. Verse 35, kahit ang lupa ay huwag mong ipanumpa sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem man ay huwag mong ipanumpa sapagkat ang lungsod ng dakilang hari. Kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipangako sapagkat kahit isa man buhok nito ay hindi mo mapapaputi, mapapaitim, hindi mo kayang paitimin. Pagpaputi na yan, nag-uulay ka lang. Verse 37, dapat lang na ang pananalita ninyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Subalit ano man ang higit pa rito ay nanggagaling na sa masama. Hindi po masamang magsabi ng yes. Hindi rin masamang masabi ng oo ng no. Nung mag-commit ka sa Lord, tinanggap mo siya. Part ka na ng family ng Diyos. At nung tinanggap mo ang Panginoon, you are part of the community. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa darating na bagyo. Hanggang doon na lang po. No? Mga kapatid, sa oras na ito ay parating na ang mga tao, para habang paparating na ang bagyo, ang mga tao naman ay napapalayo. Okay, bago tayo, manalangin po tayo tumayo sa lahat, to God be the glory. No, mag-ingat po tayo. Salamat po sa mga hindi naging natunaw ng asin. No, we are the soul of the earth. Okay, purihin ang Diyos. I declare blessing upon you, people of God, na mga narito ngayon. Good health, good life, prosperity. God will prosper you sapagkat naging tapat kayo sa ating Panginoon. Hindi dahil sa mga pagkakataon ito, hindi dahil tinupad nyo ang inyong pangako sa Panginoon. And I declare, Father God, sa oras na ito, blessing upon your people sa umaga nito. Hindi nila tinignan ang sitwasyon, kundi tinignan nila na ikaw ay sa dapat sambahin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, salamat po sa buhay ng mga kapatid narito. At salamat sa salita mo na ibibigyan ng pag-asa sa amin. Lord, kung kami nangako, tutuparin namin ang pangako sa iyo sapagkat kami ang Diyos ay mga anak mo. Salamat sa buhay ng bawat isa, sa iyong pagpuling pagsalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin sa Lord, mga kapatid. God bless! Pag-pray natin yung ulan. Birthday sa lahat. Ayun, birthday nga pala. Mga kapatid, gusto ko ipaalam sa inyo na sarado po ang buong may siya. Birthday ni Brother Glenn. Brother Glenn, sulat po nyo. Pag-pray natin ito. Okay na lang? Kung dito sa harapan? Okay na lang. Okay lang? Diyan na lang? Okay, let's pray. Pag-pray natin yung bagyo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami, nakikigala kami sa araw na ito, sa kaarawan, sa birthday na aming kapatid, si Brother Glenn. Salamat sa buhay niya, na siya ay tapat naglilingkod sa iyo, tapat, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Kaya, Panginoon, bibigyan po siya ng maraming pagkakataon sumamba sa iyo, at bibigyan po siya, Panginoon, ng mahabang buhay upang magpuri sa iyo. At salamat po sa kanyang kaarawan. Binibless po namin siya sa pangalan namin, Panginoon, sa po na kanya, maging ang kanyang
pamilya dakilang Diyos. Sa iyong proteksyon, salamat po sa mga provision mo, ay straight blessing upon blessing sa buhay ng aming kapatid dito. At Panginoon, sa oras na ito, i-declare po namin ang gabay mo sa amin sa ulan na darating ito, pero Lord, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Salamat po sa iyong papulit na salamat sa pangalan ni Jesus. At ingatan mo ang mga uuwi sa kanilang kanya-kanyang tahanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po. Binabalik lang po sa ating MC. Magandang MC. Saka treasurer. Sa pong treasurer natin. Namuntik ng madaya. Buti hindi nadadaya talaga. Ayan po, sige po, ngayon po, i-ready naman